Manaming banal, dakila po naming Yahuwah, pinupuri, sinasamba namin ang iyong banal na pangalan. Nagpapasalamat kaming muli ng napakarami sa iyo, Aba, sapagkat hayag na hayag parati ang iyong pag-ibig, ang iyong kabutihan sa aming buhay. Narito, taglay pa rin namin ang aming buhay at lakas. Narito kami, muli natipon pa rin, muli para sambahin ka, dakilain pong iyong banal na pangalan. Aba, maraming maraming salamat sapagkat sa kabila ng aming maraming pagkukulang, ng patuloy naming lagi ka namin nabibigo sa mga inaasahan mo sa amin. Binibigyan mo pa rin kami ng mga pagkakataon kung kami makabalikwas, makapanumbalik po sa iyo. Kaya naririto kami, inihahandog namin sa iyo ang aming buong buhay at lakas. Naway pakitanggap mo po ang bawat isa sa amin. Halika po sa pagsambang ito, aming Aba. Lapitan mo po kami isa-isa. Kita mo laman ng puso at isipan namin sapagkat kilala mo ang bawat isa sa amin. Alam mo ang pinagdaraanan namin. Alam mo mga paghihirap, mga pagsubok na aming nararanasan. Humingi kami ng tawad sa iyo, Aba, sapagkat inaamin namin sa iyo minsan dumarating ang pagkakataon, nawawalan kami ng pag-asa. Nalulugmok kami na pagtatagumpayan ng maraming mga paghihirap ng buhay. Aba, hiling namin, saklolohan mo kami, tulungan mo kami, makabalikwas kami. Bigyan mo pa kami ng lakas upang kami magtagumpay. Huwag kaming magupo, huwag kaming madaig, bagkus lagi kaming manalig sa iyo, sa iyong kapangyarihan at sa iyong mga pangako po sa amin. Aba, halika po sa bawat sambahayan, nawa makibasbasan lagi bawat mag-asawa at mga anak. Lagi maghari sa amin ang pag-ibig, ang iyong mga katwiran, ang mga katangian, bunga ng Espiritu, ang laging manaig sa amin upang laging mahandugan ka namin ng ibayong kapurihan. Yahushua aming Panginoon, sinasamba ka rin namin. Maraming maraming salamat sapagkat alam namin na riyan ka. Handa ka laging sumaklolo sa amin, lalo sa panahon ng aming mga paghihirap, sa panahon ng mga pagsubok, mga kahirapan, Panginoon, nawa bigyan mo kami ng kalakasan, matibay na pananampalataya, na lagi kami sa iyo ay manghawak sapagkat nariyan kang nangangako rin sa amin, nakahandang laging sumaklolo. Kaya naririto kaming mga lingkod mo, Panginoon, halika, naway tulungan mo kaming magtagumpay. Habang kami naghihintay sa dakilang araw na yon, biyayaan mo pa kami ng lakas. Laging maghari sa amin ang mga katangiang inaasahan mo sa amin na kami maging kagaya mo upang dumating man ang araw ng iyong pagbabalik, maging karapat dapat kami sa iyo at sa ating dakilang Ama. Yahuwah Aba, muli, patuloy na basbasan ang bawat sambahayan, ang bawat kabuhayan ng iyong mga lingkod, patuloy na dumaloy ang iyong mga pagpapala, na may pakibasbasan din po mga isinimpang handog ng iyong mga alipin. Hinihiling na po namin ang lahat ng ito sa pangalan ng Panginoong Yahushua. Amen. Shabbat Shalom po mga mahal na kapatid. Purihin po ang ating Panginoong Yahuwah at Panginoong Yahusha sapagkat isang linggong muli ang lumipas sa atin at narito tayo magpapatuloy muli sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Sa ating pong mga nakaraang pag-aaral po ay
natutunan natin na ang tunay po na kaligayahan ay matatagpuan po lamang sa pagkagalak po natin sa Panginoong Yahuwah. Pero nangangahulugan po ba ito na hindi na tayo makararanas ng mga pagdurusa o paghihirap dito sa buhay natin? Ang totoo po niyan, ang pagkagalak po sa ating Panginoong Yahuwah ay hindi po garantiya na walang paghihirap o pagsubok ang buhay natin dito sa mundong ito. Hindi rin po nito itinatanggi ang ating mga nararamdamang sakit, kundi tinuturuan tayo na makahanap po ng kasiyahan, ng ating kapayapaan at yung pagtitiwala natin sa Panginoong Yahuwah kahit nasa gitna po tayo ng pagdurusa. Kaya sa pag-aaral po natin ito ay ating sasagutin yung mga mahalagang katanungan na kung bakit pinahihintulutan ng Panginoong Yahuwah ang mga pagdurusa, mga paghihirap natin, at paano tayo mananatiling nagagalak po sa Kanya sa kabila ng mga hirap at mga pagsubok na ating nararanasan. Kaya ating itanong, bakit po patuloy pa rin tayo nakararanas ng mga pagdurusa, paghihirap kahit tayo ay mga anak na ng Diyos? Mag-umpisa po tayo ng pagbasa sa Roma 8:22 hanggang 23. Alam natin hanggang ngayon, ang buong nilikha ay naghihirap at dumaraing tulad ng isang babaeng manganganak na. At hindi lamang ang buong nilikha, kundi pati tayong mga tumanggap ng banal na Espiritu na siyang unang kaloob ng Diyos ay dumaraing din habang naghihintay tayo na matubos ang ating mga katawan at mahayag ang ganap na katayuan natin bilang mga anak ng Diyos. Bakit po? Patuloy pa rin tayo nakararanas ng mga pagdurusa kahit tayo ay mga anak na ng Diyos. Sapagkat po, dito sabi ni Apostol Pablo, na ang buong sangnilikha ay dumaraing na parang isa pong babaeng manganganak na. Kaya tayo rin, ang mga mananampalataya ay dumaraing din. Kahit tinanggap na po natin yung banal na Espiritu bilang unang kaloob, naghihintay pa rin po tayo doon sa pinakakatuparan ng mga pangako ng Panginoong Yahuwah. Ano po ba yung inaasahan natin bilang mga tagasunod ng Panginoong Yahusha? Yung pong bagong katawan na ipinangako po sa atin. Isang katawan na wala ng paghihirap at pagdurusa. Pero habang hinihintay po natin yun, ano yung talagang maaari nating maranasan dito sa buhay na ito? Patuloy pa rin po tayong makararanas, mga kapatid, ng paghihirap, ng mga pagdurusa at ng mga sakit. Bakit po? Dahil yung ating nga po kasalukuyang katawan na ito ay hindi pa po lubos na natutubos. Dahil nandito pa rin po tayo sa mundong punong-puno ng kasalanan, ay mararanasan pa rin natin yung bunga nitong mga kasalanan ito. Kaya kahit tayo po ay mga anak ng Diyos, ay hindi po ibig sabihin na magiging ligtas na tayo sa lahat ng pagdurusa. Ang nabago na po ay yung ating relasyon sa Panginoong Yahuwah at ang ating walang hanggang pag-asa. Pero habang hinaghihintay po tayo sa katuparan ng kanyang pangako, ay patuloy pa rin po tayong haharap sa mga pagsubok. Ano pa po ang isa sa mga sanhi ng ating mga pagdurusa? Pakinggan po natin ang sagot dito sa unang Pedro 5:8 hanggang 9. Humanda kayo at mag-ingat dahil ang kaaway ninyong si Satanas ay umaali-aligid na parang liyong umaatungal at naghahanap ng malalapa. Patatagin ninyo ang inyong pananampalataya sa Diyos at labanan ninyo si Satanas. Alalahanin ninyong hindi lang kayo naghihirap kundi pati ang mga kapatid nyo kay Kristo sa buong mundo. Nararanasan din nila ang mga paghihirap na ito. Ano pa po ang isang dahilan o sanhi ng ating mga pagdurusa, mga kapatid? Bukod po sa katotohanan ng tayo nabubuhay pa sa mundo puno ng kasamaan, ay pinapaalala po sa atin ng banal na kasulatan na may isang tunay na kaaway tayo ng mga lingkod ng Diyos. Sino po yun, mga kapatid? Si Satanas. Yan po ang isa pang sanhi ng ating pagdurusa. Hindi lamang po para pahirapan tayo ni Satanas, kundi para sirain niya yung ating pananampalataya at ilayo tayo kay Yahuwah. Paano niya po ito ginagawa, mga kapatid? Madalas po niyang ginagamit yung pagdurusa natin para magtanim po tayo ng mga pagdududa sa ating mga puso. Maaaring ang gawin nito si Satanas ay idikta sa ating mga puso, sa ating isipan, mamaya bubulong-bulong yan sa atin, kung mahal ka talaga ng Diyos po, ni Yahuwah, bakit ganyan yung nararanasan mo?
Bakit naghihirap ka? Di ba? O kaya naman, ay uudyukan tayo na magalit o tumalikod sa ating Panginoong Yahuwah. Ngunit ano po ang bilin ni Apostol Pedro? Manatili po tayong alerto at maging matatag po sa ating pananampalataya. Tandaan po natin na hindi tayo nag-iisa sa ating mga pinagdaraanan ito. Sabi nga, maraming kapatid, maraming Kristiyano sa iba't ibang panig ng mundo ang dumaraan sa mga katulad na itong mga pagsubok. Pero nananatili pa rin po silang tapat sa Panginoong Yahuwah. Kaya sa halip po na hayaang ilayo tayo ng pagdurusa sa Panginoong Yahuwah, ang magandang gawin natin, gamitin po natin ito na magandang pagkakataon para lalo tayong lumapit at magalak sa Panginoong Yahuwah. Paano ngayon tayo magagalak kay Yahuwah sa gitna po ng ating mga pagdurusa? Basahin natin ang sagot dito pa rin po sa unang Pedro 4:12 hanggang 13. Mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin na waring may isang katakatakang bagay na nangyayari sa inyo, kundi kayo'y magalak. Yamang kayo'y nakikibahagi sa mga pagdurusa ni Kristo, upang kayo man ay matuwa at sumigaw sa galak kapag ang kaluwalhatian niya ay nahayag. Paano ngayon tayo magagalak kay Yahuwah? Sa kabila po ng ating mga pagdurusa. Kasi sinasabi po ni Apostol Pedro na hindi na tayo dapat magulat pag tayo po ay dumaraan sa mga matitinding pagsubok. Sapagkat bilang mga tagasunod po ng Panginoong Yahusha, yung pagdurusa po ay hindi na po dapat isang bagong bagay pa sa atin. Kundi dapat ay matatak po sa ating mga isipan na ito po ay bahagi na po talaga ng ating ginagawang mga paglalakbay. Iyan na po ang layunin ng mga pagsubok o yung mga pagdurusang ito. Ayon po sa talata, ito po ay pagkakataon para makibahagi tayo sa mga pagdurusa ng ating Panginoong Yahusha. Hindi naman po ibig sabihin yan, yung pagdurusa natin ay katulad ng pagdurusa na paghihirap ng Panginoong Yahusha sa krus. Kundi bilang mga tagasunod, normal po na mararanasan din natin yung mga pag-uusig, yung mga paghihirap at mga pagsubok. Ano naman po ang naghihintay sa mga nakikibahagi sa kanyang mga pagdurusa? Nasabi pa rin po ng Biblia, darating ang araw na mapupuno po tayo ng kagalakan kapag nahayag na ang kaluwalhatian po ng Panginoong Yahusha. Yung ating pong kasalukuyang pagdurusa, tandaan natin to mga kapatid, ay pansamantala lamang po yan. Pero yung kagalakan na darating, yan po ay walang hanggan. Kaya kapag po tayo ay nagdurusa, hindi naman po tayo nagagalak dahil doon sa sakit mismo. Kundi ang ikinagagalak talaga natin ay yung katotohanan na nananatili po sa atin o nananatiling kasama natin ng Panginoong Yahusha sa gitna po ng ating mga pagdurusa. Ito po talaga yung nagbibigay sa atin ng pag-asa at lakas para magpatuloy tayo hanggang sa araw ng kanyang kaluwalhatian. Paano pa natin magagawang magalak sa Panginoong Yahuwah kapag tayo nasa ng mga pagdurusa? Basahin naman natin ang ikalawang mga taga-Korinto 4:8 hanggang 11. Ginigipit kami sa lahat ng paraan, ngunit hindi nalulupig. Nalilito kami, ngunit hindi nawawalan ng pag-asa. Inuusig kami, ngunit hindi kami pinapabayaan ng Diyos. Pinapabagsak kami, ngunit hindi tuluyang nalulubog. Sa aming mga paghihirap, patuloy na nakikibahagi ang aming katawan sa kamatayan ni Yahusha, upang sa pamamagitan nito ay makita rin ang buhay ni Yahusha sa aming katawan. Sapagkat habang kami buhay pa, palagi kaming nasa bingit ng kamatayan dahil sa paglilingkod namin kay Yahusha, upang sa pamamagitan ng aming katawang namamatay, makita rin ang buhay niya. Paano pa natin magagawang magalak sa kabila ng ating mga pagdurusa? Ang isa pa pong paraan upang manatili tayong nagagalak ay alalahanin po natin na sa ating mga pagdurusa, nakikibahagi po tayo sa kamatayan ng Panginoong Yahusha. Tuwing nagtitiis po tayo, alang-alang po sa Kanya ay nakikibahagi tayo sa Kanyang mga pagdurusa. Kaya dahil po dito, hindi na po dapat tayo magulat pa kung makaranas tayo ng iba't ibang mga pagsubok at kahirapan. Maaaring tayo ay mapaligiran pa ng napakaraming mga suliranin, tayo ay malito sa mga kung ano-anong mga nangyayari, lalo sa panahon natin ngayon. Kung titingnan natin ang nangyayari sa mundo.
yung mga pag-uusig, yung paulit-ulit na kahirapan po natin. Ngunit ang sabi ng Apostol Pablo, hindi na tayo nalulugmok o nawawalan ng pag-asa sapagkat hindi tayo pinababayaan ng Panginoong Yahuwah. E bakit po ba natin nararanasan ang lahat ng mga ito, mga kapatid? Sapagkat habang nakikibahagi po tayo sa kamatayan ng Panginoong Yahusha, ang kanyang buhay po ay lalong nakakayag sa ating buhay. Kaya kapag tayo ay nagdurusa, ikinagagalak po natin ang pribilehiyo na makibahagi po tayo sa pagdurusa at kamatayan ng Panginoong Yahusha. Sapagkat habang po tayo nananatiling tapat sa Kanya, ang Kanyang buhay po ay mas nahahayag sa ating buhay. Kaya dahil dito, ano po yung nadidevelop sa atin? Kapag nagtitiis tayo sa pagdurusa habang nagagalak na nakikibahagi sa pagdurusa ng Panginoong Yahusha. Dito po sa Roma 5:3 hanggang 5, ganito ang ating mababasa. At nagagalak din tayo kahit na dumaranas tayo ng mga paghihirap dahil natututo tayong magtiis. Alam natin na ang pagtitiis ay pagpapabuti sa ating pagkatao. At kung mabuti ang ating pagkatao, may pag-asa tayo na makakabahagi tayo sa kadakilaan ng Diyos. At hindi tayo mabibigo sa ating pag-asa dahil ipinadama ng Diyos sa atin ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng banal na Espiritu na ibinigay niya sa atin. Ano yung nadidevelop sa atin, mga kapatid? Kapag tayo ay nagtitiis sa pagdurusa habang nagagalak sa Panginoong Yahuwah, Panginoong Yahusha, ang nabubuo sa atin, yung matatag po na karakter natin, yung ating pagkatao. Hindi lamang po tayo tinuturuan ng pagtitiis, kundi unti-unti po tayong hinuhubog para magkaroon po tayo ng isang karakter na kalugod-lugod sa ating Panginoong Diyos. Ano pong karakter yun? Tinutukoy dito, mga kapatid. Yung karakter ng Panginoong Yahusha. Ang layunin po talaga ng Panginoong Yahuwah ay palaguin yung ating pananampalataya, yung ating pag-ibig at yung ating espiritu na parang tayo ay maging katulad ng ating Panginoong Yahusha. Habang po tayo ay dumaraan, mga kapatid, sa mga pagdurusa, maaaring hindi natin agad makita yung layunin po nito. Ngunit sa bawat pagsubok po na ating pinagtatagumpayan sa pamamagitan ng Panginoong Yahusha, lalo tayong binabago ng Panginoong Yahuwah mula po sa ating kaloob-looban. Kaya maaari tayong magalak dahil alam po nating ginagamit tayo ng Panginoong Yahuwah para lalo tayong maging katulad ng ating Panginoong Yahusha. Ipagpapatuloy po ang ating pag-aaral. Nade-develop, mga kapatid, o nabubuo sa atin ang ating karakter. Karakter na katulad ng karakter ni Yahusha. Ano po ba yung naging karakter ni Yahusha? Siya po ay masunurin, matiisin. Yung pong pagsunod at pagtitiis, napakahalaga. Sa gitna ng mga naglipa ng kahirapan, kaguluhan sa ating mga paligid, tayo ay nasasaktan, nagdurusa. Dapat tayong maging mapagtiis. Sa gitna po niyan, ano ang dapat nating pagtalagahang gawin kung tayo po, mga kapatid, ay nakararanas ng pagdurusa? Ganito po ang nakasulat sa aklat ng 2 Korinto 6:8-10. Kami ay pinararangalan at hinahamak, sinisiraan at pinupuri. Itinuturing kaming mga manlilinglang kahit kami tapat. Tanyag kami, bagamat may mga hindi kumikilala sa amin. Palagi kaming nasa bingit ng kamatayan, ngunit buhay pa rin hanggang ngayon. Pinaparusahan kami, ngunit hindi pinapatay. Itinuturing kaming nalulungkot, ngunit palagi kaming masaya. Mahirap lang kami, ngunit marami kaming pinapayaman. Wala kaming pag-aari sa mundong ito. Ngunit ang totoo,
sagana kami sa lahat ng bagay. Ano po ang dapat nating pagtalagahang gawin, mga kapatid, kung tayo ay nakararanas ng pagdurusa? Yung pong tanong, no, kung tayo ay nakararanas ng pagdurusa, lahat po tayo, hindi excuse dun eh. Nakararanas talaga tayo ng pagdurusa. Ano ang dapat nating gawin? Dapat tayong sumunod kay Yahuwah, anuman ang mangyari, anuman ang dumating sa ating buhay. Totoong nakakaranas tayo ng pagdurusa. Pero nakakaranas din tayo ng kagalakan. Ang totoo, yung kagalakang ating nararanasan, kung ihahambing sa mga pagdurusa, lalong higit, hindi po ba? Ano ang ating mararanasan kung tayo ay nakatalagang maglingkod kay Yahuwah at Yahusha? Tulad ng nangyari kay Apostol Pablo, kinamuhian, siniraan, tinawag na manlililang, sinaktan. Ang mga bagay na ito, mga kapatid, ano po ang idudulot sa atin? Sakit ng kalooban. Marami sa atin ang nakaranas ng kirot sa ating puso. Marami sa ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan, kapamilya, iniwan at itinakwil na tayo. Subalit sa kabila ng lahat, ano po ang sinabi ni Apostol Pablo? Sabi niya, bagamat itinuturing kaming malungkot, subalit lagi kaming masaya. Opo, sapagkat nakatagpo ng kagalakan. Bagamat malungkot, pero laging masaya. Pwede ba yon, mga kapatid? Kahit ramdam natin ang sakit sa ating puso, ay palagi pa rin tayong masaya? Opo, sapagkat tayo na mga mananampalataya ay marunong din namang tumangis at maging masaya at the same time, sapagkat maraming bagay talaga sa mundong ito ang nagbibigay sa atin ng hapis, kaya tayo ay tumatangis. Marami rin namang bagay sa mundong ito, mga dahilan kung bakit tayo nagagalak. Bakit po? Halimbawa, tayo ay nagagalak dahil sa matagumpay na pag-ibig ni Yahuwah sa atin. Sapagkat tayo ay nakayahu siya. Ibinigay ni Yahuwah sa atin ang kanyang bugtong na anak upang kay Kristo Yahusha makasumpong tayo ng kagalakan kay Yahuwah. Anong uri po ng buhay, mga kapatid, ang ating mararanasan dahil kay Yahusha? Maaring masaktan ang ating puso, subalit palagi tayong masaya. Maari tayong Maaring tayo ay maralita. Subalit gaya ng binanggit ni Apostol Pablo, marami silang pinayayaman. Tayo, bagamat maralita lamang, marami tayong pinayayaman sa Espiritu, ang ating kapwa. Wala tayong anumang pag-aari, subalit mayroon tayo ng lahat ng mga bagay. Bakit po? Sapagkat natagpuan natin ang kagalakan kay Yahuwah at kay Yahusha. Kay Yahusha tayo ay may kagalakan. Tayo ay may kayamanang espiritual at mayroon din tayo ng lahat ng mga bagay. Paano po tayo magagalak kung may nadarama tayong sakit sa ating puso, mga kapatid? Basahin po natin ang sagot, Juan 15, talatang 4 hanggang 6. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili, maliban na nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Kung ang sino man ay hindi manatili sa akin,
ay siya'y matatapong katulad ng sanga at matutuyo at mga titipunin at mga ihahagis sa apoy at mga susunog. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko at nang sa gayon ay malubos ang inyong kagalakan. Paano po tayo magagalak, mga kapatid, kung may nadarama tayong sakit sa ating puso at kalooban? Ano po ang sinabi ni Yahusha? Sa ating binasa, sabi niya, sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko at nang sa gayon ay malubos ang inyong kagalakan. Sumaatin, mga kapatid, ang kagalakan ni Yahusha na dahil dyan ay malulubos po ang ating kagalakan. Paano natin matatamo ang kagalakang ito? Ang sabi niya, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Ang pananatili natin kay Yahusha ang siyang magbibigay sa atin ng kagalakan. Hindi tulad ng kasiyahan, yung kasiyahan kasi, mga kapatid, nakadepende lamang yan sa mga pangyayari. Ang kagalakan natin ay nananatili sa kabila ng mga pagsubok sapagkat nakaangkla ito sa ating kaugnayan kay Yahuwah sa pamamagitan ni Yahusha. Ano po ang mangyayari kung hindi tayo nakaugnay sa Kanya o hindi tayo mananatili sa Kanya? Sa ating binanggit, titipunin, ihahagi sa apoy, mga susunog. Ano lamang po ang kahulugan nito? Kapahamakan. Hindi kaligtasan. Walang kaligtasan kapag tayo'y hiwalay kay Yahusha. Ganito ibinubuhay kasi ng maraming tao ang kanilang buhay, mga kapatid, sa mundong ito. Subalit sa ganang atin, mawala na ang lahat, wag lamang si Kristo. Maraming bagay ang maaring kunin sa atin, mga kapatid. Una, halimbawa, kaibigan. Iba, sabi ni Apostol Pablo, tanyag kami, pero yung iba hindi sila kinikilala. Tanyag tayo dati, pero hindi na tayo kinikilala ngayon. Iniiwasan pa nga, kinamumuhian pa nga. Apektado po ba tayo? Aba, hindi po. Ano pang mga bagay maaring kunin sa atin? Yung ating kalusugan. Totoo po yan. Ang ating kalusugan, ang may hawak, ang ating Ama. Narito tayo sa lupang ito, maraming mga bagay ang nakakaapekto sa ating kalusugan. Maaring nung kabataan natin tayo ay malusog. Pagdating ng pagtanda, nagkakaedad, yung ating kalusugan nung bata tayo nawawala. Ano pa ang maaring kunin sa atin? Ang ating tahanan. Hindi po ba? Hindi po ba't napakaraming homeless naglipa na sa kapaligiran? Ano po ba? Ano pa po ang maaring kunin sa atin? Ang kayamanan. Pero tayo, may kayamanan tayong hinding-hindi nila makukuha. Ano po yun? Ang ating kaugnayan kay Yahuwah sa pamamagitan ni Yahusha. Yan ay kayamanang hindi maaring kunin ng kahit na sino. Mawala ng lahat ng yan. Huwag lamang si Kristo. Paano po natin mapananatili si Yahusha sa ating buhay? Tulad po ng kanyang sinabi, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Sa bagong tipan po, ang salin ng salitang manatili sa wikang Griego ay meno, na ang tuwirang kahulugan ay manatili o mamalagi, manirahan o magpatuloy ang pag-iral. Paano po inilarawan ni Yahusha ang pananatili? Ipinakita niya yung kaugnayan ng puno ng ubas na nakakabit sa sanga na tumutukoy sa kanya at sa atin.
Ang nananatilian niya sa akin at ako'y sa kanya ay nagbubunga ng marami. Ang pananatili natin sa kanya, mga kapatid, ay higit pa sa ating emotional na karanasan. Ito ay sadyang pinili natin na gawin si Yahuwah na ating tahanan upang hayaan natin siyang turuan tayo at tanglawan ang ating gawi, tanglawan ang ating kaisipan. Paano tayong makapananatili, mga kapatid, sa ating Amang Yahuwah? Sa aklat pa rin po ng ikalawang Korinto 12, talatang 8 hanggang 10. Ganito po, pakinggan natin ang pagsasalaysay ni Apostol Pablo. 3 beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito. Ngunit ganito ang kanyang sagot. Ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang lalo kong madama ang kapangyarihan ni Kristo. Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako may mahina, kutyain, pahirapan, usigin at magtiis. Sapagkat kung kailan ako lalong mahina, saka naman ako nagiging malakas. Paano tayong makapananatili kay Yahuwah, mga kapatid? Sa pamamagitan po ng pagpapala ni Yahuwah na ating tatanggapin. Tulad na lamang ng naging karanasan ni Apostol Pablo, mayroon siyang tinitiis na sakit sa kanyang kalamnan. 3 beses niyang hiniling na alisin. Subalit ano po ang naging tugon ni Yahushua? Ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Tayo po, mga kapatid, bilang mga sanga, ay nakikibahagi sa naging paghihirap ni Yahushua. Subalit, ibig sabihin nito ay nakikibahagi rin tayo sa kanyang kapangyarihan. Kailan natin lalong madarama ang kapangyarihan at pagpapala ni Yahushua sa ating buhay, mga kapatid? Sa panahong tayo ay nanghihina at naghihirap, katulad na lamang ni Apostol Pablo nung siya ay mayroong tinitiis. Kung dama natin na tila nag-uumapaw na ang pagdurusang ating nadarama, ay bubuksan natin ang ating puso upang tanggapin ang lakas na nagmumula kay Yahushua. Mga kapatid, ang landas po tungo sa kahirapan ay siya ring daan patungo sa kanyang kapangyarihan. Paano po? Kung ang ating paningin ay nakatuon kay Yahushua upang tanggapin ang kanyang pagpapalakas. Sabi ni Apostol Pablo, kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas. Kaya tandaan po natin yun. Kung tayo po ay nasa kahirapan, iisa lang din ang daan tungo sa kapangyarihan at pagpapala ni Yahushua. Ano po ang dapat nating ipanalangin sa gitna ng pagdurusa upang ating maranasan ang kagalakan kay Yahuwah at Yahushua? Aklat po ng Efeso 3:16 hanggang 19. Idinadalangin kong palakasin niya ang inyong buhay espiritual ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa Kanya. Dalangin ko na ang lahat ng inyong gawain ay nag-uugat sa pag-ibig upang lubusang maunawaan ninyo kasama ng mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawak
gaano kahaba, gaano kataas, at gaano kalalim ang kanyang pag-ibig. At naway malaman ninyo ang buong pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip upang kayo'y mapuspos ng kapuspusan ng Diyos. Tanong natin mga kapatid, ano ang dapat nating ipanalangin sa gitna ng pagdurusa upang maranasan natin ang kagalakan kay Yahuwah at Yahusya? Idalangin po natin na sa kanyang hindi masayod na kayamanan at kadakilaan ay magkaloob sa atin ng lakas sa pamamagitan ng kanyang espiritu na siya ring panalangin ni Apostol Pablo sa mga unang lingkod ni Yahuwah at Yahusya. Ano ang gagawin ni Yahusya kung sa kanya tayo maglalagak ng tiwala, mga kapatid? Mananahan siya sa ating puso. Kung mananatili tayo sa kanya, ay sasaatin siya. Sasapuso natin siya. Ano ang mangyayari kung mananatili tayo kay Yahusya? Mag-uugat tayo sa pag-ibig ng Diyos. Ibig sabihin, ang ating kaugnayan kay Yahuwah ay lubos na matibay sapagkat nag-uugat sa kanyang pag-ibig. Ano po ang ating tatamuhin? Ang hindi masukat na pag-ibig ni Yahuwah at Yahusya. Kapag naranasan natin ang pag-ibig na yan, mga kapatid, ay lalong higit tayong makakasumpong ng kagalakan kay Yahuwah. Ang pagdurusa kung atin mang nararanasan sa ngayon ay siyang magbibigay daan upang tanggapin natin ang pag-ibig ni Yahuwah at Yahusya. Tulad ng naging paninindigan ni Apostol Pablo, sabi niya, kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang lalo kong madama ang kapangyarihan ni Kristo. Kung magkaminsan po, mga kapatid, sa ating pagdurusa, baka iniisip natin na tayo ay iniwanan ni Yahuwah at Yahusya. Hindi po. Sapagkat sa ating kahirapan, ay lalo nating madarama ang kapangyarihan at pag-ibig ni Yahuwah at Yahusya. Tandaan natin, mga kapatid, nakasulat. Hindi ba lagi tayong nasa isip ng ating Ama? Yung ating mga luha, iniipon niya sa kanyang bote. Ano ang magagawa ni Yahuwah sa mga naghahanap sa kanya sa panahon ng pagdurusa, mga kapatid? Mga huling talata po na ating babasahin, aklat pa rin ng Efeso 3:20 hanggang 21. Ngayon, sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin, ay sumakanya nawa ang kaluwalhatian sa iglesia at kay Kristo Yahusya sa buong panahon magpakailanman. Siya nawa. Ano po ang magagawa ni Yahuwah sa mga naghahanap sa Kanya sa panahon ng pagdurusa, mga kapatid? Sa pamamagitan po ng kapangyarihan ni Yahuwah na gumagawa sa atin, ay maari niyang ipagkaloob ang lahat sa atin. Higit pa kaysa sa ating hinihingi sa Kanya o sa atin mang iniisip. Kung tayo man po ay nasa gitna ng pagdurusa, atin pong alalahanin na ito rin ang landas patungo sa pagtatamo natin ng lakas mula sa ating Aba at sa ating Panginoong Yahusya. Kahit po sa gitna ng pagdurusa, ay makakatagpo pa rin tayo ng kagalakan kay Yahuwah. Huwag po tayong bibitiw, mga kapatid. Panghawakan natin
ang mga aral na ating tinatanggap, sapagkat ito rin ang landas tungo sa pinakahahangad nating kaligtasan. Tumayo po kayo, tayo mananalangin. Ama naming Yahuwah, aming Aba na nasa langit, pinupuri ka po namin, sinasamba ka namin. Nagpapasalamat po kami ng maraming marami, Ama, sapagkat patuloy kaming napapaalalahanan, tumatanggap ng mga aral mula sa iyo. Mga salita mo na nagpapabagbag sa aming mga kalooban. Mga aral mo na siyang salalayan ng aming pamumuhay. Ang mga aral mo nagbibigay sa amin ng inspirasyon na kahit kami nasa gitna ng pagdurusa, alam namin ang naghihintay sa amin ay ang iyong mga pagpapala na magdudulot sa amin ng kagalakan habang kami narito sa mundong ito. Ama, totoo po, kami narito pa sa mundo. Hindi kami ligtas, hindi kami libre sa iba't ibang uri ng mga pagdurusa. Marami kaming nasasagupang kahirapan, mga pag-uusig, mga bagay na nagbibigay sa amin ng dusa. Subalit, hindi namin, Ama, hihilingin sa iyo na alisin mo po ang lahat ng mga ito. Ang amin pong hinihiling, gawin mo kaming matibay. Gawin mo po kami, Amang, matatag, na anuman ang dumating sa aming buhay, sa mundong ito, mapagtagumpayan namin. Maaring mapagtagumpayan kami ng iba, subalit babalikwas kami, sapagkat alam namin, hindi ito ang aming bayan. Ang aming bayan ay dyan sa langit na inilalaan mo para sa amin. Magtagumpay man sa amin parang sumandali ang mga pagdurusa. Ang naghihintay naman sa amin ay lubos na kagalakan dyan sa bayang banal na inilalaan mo para sa amin. Habang narito pa kami, Ama, sa mundong ito, dagdagan mo po kami ng pagtitiis, gawin mo po kaming mapagtiis, dagdagan mo kami ng pananampalataya, ng pagtitiwala sa iyo, sapagkat wala na kaming ibang pinaglalagakan ng aming tiwala, kundi ikaw lamang at ang aming Panginoong Yahusya. Panginoon naming Yahusya, aming hari, ikaw ang aming tagapamagitan sa ating Diyos. Ikaw ang aming tagapagligtas. Nagpapasalamat kami ng marami, Panginoon, sapagkat hindi mo kami kinalilimutan. Tinatanggap namin ang aming mga dalangin mula sa Ama, sapagkat ikaw ang siyang namamagitan. Ang amin pong patuloy na paghiling sa iyo, ilapit mo kami sa ating Diyos. Idalangin mo kami, lahat nawa ng aming mga kahilingan. Patuloy niyang ipagkaloob, patuloy niyang lingapin ang bawat isa sa amin hanggang sa dumating ang araw na tayo magkakatipon-tipon diyan sa bayang inilalaan mo po para sa amin. Lubos po, Ama, ang aming pagsampalatayang dininig mong aming mga dalangin. Tinanggap na namin ang iyong basbas at mga pagpapala, sapagkat ang lahat ay amin pong hinihiling sa pangalan lamang ng aming Panginoong Yahushua HaMashiach. Amen. Amen. Paglapas mo siyang magkama
pag-ibig at masaganang awa ni Yahweh Abba, ang biyaya at kapangyarihan ni Yahushua HaMashiach, at ang laging paggabay ng banal na Espiritu ay sumating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Mga kapatid, konting paalala lang po, yung ating pong children's ministry ay mamaya na po within 30 minutes at meron din po tayo bukas, July the 4th, 11:30 a.m. Pacific Standard Time. Natatapos na po ang ating pagsamba ng Yahweh Abba and Yahushua HaMashiach. Bless all of us.